Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for Feb 23 hanggang 28. Naku, nasa ending na tayo ng buwan na ito, no? Sa huling linggo ng February, ano po naghihintay sa inyo? Alamin natin. So let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal kong Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Seven of Wands. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Page of Cups. In the area of what you need, meron po kayong the Fool card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the King of Swords. In your near future, meron po kayong the Eight of Swords. In your challenge for the week, meron po kayong the Hierophant. In your fortune, meron po kayong the Chariot card. Beautiful, beautiful, beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Two of Swords. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga Gemini, thank you po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa tuwing meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking tulong din po yan para po sa paglago ng ating channel and also for your support and love. So keep on liking, keep on commenting, and subscribing din sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Thank you po sa inyong suporta. So, in the background of your reading, meron kang the Nine of Swords. Sabi dito, Gemini, sabi ng yung spirit guides, you need to understand na yung mga bagay daw na wala na sa kamay mo, yung mga bagay na hindi mo daw kontrolado, huwag mo na masyadong dibdibin. Huwag mo daw masyadong kontrolin yung mga nangyayari. Sabi dito, kung ano lang yung kaya mo, sapat na yon. And if you really have a good relationship kay God, nako, asahan mo na hindi ka niya papabayaan. Okay? So now, while we're talking, lagi mo daw isipin na kayang-kaya kang tulungan ni God and that you are on the right direction and that everything will be fine. Sabay-sabay tayo. Everything will be fine. Isa pa, everything will be fine. So, pag lagi mo iniisip yan, itong mga dinidibdib mo, mga ino-overthink mo, ina-analyze mo, malulusaw yan. Because you know na meron kang mataas na backer, meron kang mataas na connection na hindi ka papabayaan sa laban mo na ito. Okay? Good for you. So, yung card of, yung background energy, papartneran natin to ng card of the week. You have connections. Stay connected with universe, nature, and the universe. Sabi ko nga sa inyo kanina, palakasin mo yung connection mo sa taas kay God, no? Pag mataas na yung spiritual power, ang spiritual connection, mas titibay ka. Hindi mo na iindahin yung mga negativity, bigat, alalahanin, kasi alam mong kaya mo at alam mong malalagpasan mo. Okay? Very good for you. Ganon din sa mga kapatid, magulang, partner, best friend. If you are well connected with the people around you, na support group mo, talaga namang titibay ka. At alam mo na meron kang maaasahan sa oras na kinakailangan. Okay? In your core energy, meron kang the Seven of Swords. Kitang-kita ko dito, Gemini, sabi ng yung spirit guides, panahon na for you to stand up for yourself. Walang mangyayari kung iiyak lang daw tayo sa isang sulok. Walang mangyayari kung dadamdamin natin yung mga nangyayari at papatalo na lang tayo sa problema. Sabi dito, you have to fight. You have to defend your choice. You have to defend your action. Panahon to para manindigan, para tumayo sa sariling paa, at patunayan sa kanilang lahat na kayang-kaya mo ito. Kaya importante, Gemini, wag kang papatalo sa mga takot mo. Ito ang kalaban mo ngayon, yung mga takot, mga pag-overanalyze mo. Ganon din yung parang lagi mo iniisip, hindi ko kaya, nanliliit ka minsan no? So now, stand up. Kahit gaano karami or gaano kalala yung mga obstacles, kayang-kaya mo yung lagpasan. And you can manage. You can really manage to get out of this situation. Okay? Magaling ka, mahusay ka, ilaban mo yan. Clarify natin. Seven of Wands.
The Eight of Swords. Yes, magkatabi, 8 pa dito. Ibig sabihin, meron po kayong power of abundance. Okay? So, wag mo laging isipin na kapos ka. Wag mo laging isipin na kakarampot ka. Kasi, dapat mo daw laging isipin na kaya ko to, may darating na sagot, meron ako madudukot na solusyon, may pera ako, may panggastos ako. Huwag mo laging isipin na wala, wala, wala. Okay? Don't limit your potential. Kaya use that power of abundance para lalong lumago ang buhay mo. Okay? So, 8 of Swords confirming our 7 of Wands. Talagang kitang-kita ko dito na nanliliit ka. Feeling mo hindi mo kayang patunayan or hindi mo kayang matapos or hindi mo kayang magawa yung isang bagay na medyo napapressure ka sa dami ng mga mata sa paligid. You're afraid to fail, afraid to be a loser, afraid ka na baka husgahan ka, no? Pero sabi dito, yung mga takot mo ang una mong dapat labanan. Kapag nalabanan mo yung mga takot na yan, diyan ka talaga tunay na magiging malakas at kayang-kaya mo tong ipaglaban. Sabi dito, believe in your abilities. Makakahanap ka ng solusyon, mailalaban mo yan, at maipapanalo mo yung bagay na iyan. Kaya huwag kang mangamba, kaya mo to. Okay? So Gemini, tanungin kita ngayon, ano ba tong mga nilalaban mo? Ano ba tong mga gusto mo nang makuha? Gusto mo nang ma-accomplish? Comment down below, i-manifest na natin yan para matupad. Okay? Comment na po, it will happen for you. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Page of Cups. Si Page of Cups, sinasabi dito, Gemini, na yung spirit guides na, I don't know why, parang pinapayuhan ka to be playful, i-enjoy mo daw yung mga ginagawa mo, maging maparaan ka, maging creative ka, maging imaginative ka. Tinatawag ka dito na maging madiskarte para magkaroon ng magandang bunga yung gagawin mo. Kung lagi mo daw iniisip na wala kang lusot, na wala kang paraan, naku, hindi. Meron, meron, meron. Sabi nga ni Carlo Aquino, ah, meron kang magagawa para solusyonan yan at merong makukuha kang sagot. Ang kinakailangan mo lang talaga mag-focus. Kulang ka sa focus eh. Siguro dahil puro ka duda, puro ka kaba, mas nauuna yung mga takot sa negativity. Kaya parang nahaharangan yung creative thinking or yung imagination mo. Kaya kung magtitiwala ka sa sarili mo, lalabas yan eh. Lalabas yung mga idea, lalabas yung mga free-flowing na mga plano. Kasi nga walang harang. So yung harang na yun yung mga takot. Kaya tanggalin yun para lumabas yung full potential at makuha mo yung gusto mong desired outcome. Okay? Clarify natin ito. So Gemini, kamusta ka today? Kamusta po kayong lahat? Busy ka ba? Anong pinagkakaabalahan ni Gemini today? Comment down below. Page of Cups. The Emperor card. Yes, panahon talaga to para maging mas disiplinado ka sa mga gagawin mo, no? Kung talagang gusto mong masungkit yung outcome na yan, kailangan natin ng tapang at disiplina. Tingnan mo to, si Page of Cups. Hawak-hawak niya yung cup at ini-imagine niya na magkakaroon dyan ng isda. Kita nyo ba yung isda? Yon, medyo malabo ha, pero gets nyo naman siguro. So sabi dito, talagang tinapangan niya, sabi niya, hindi, lalabas talagang isda dito. Naniniwala ako, I believe in my creativity. I believe in my imagination. At talagang kinapitan na yun. Every day talaga nandun siya at pinagmamasdan niya yung cup. Lumabas lamang yung isda. And yes, nag-appear. Ibig sabihin, kung isa-set mo lang yung mind mo sa isang bagay at talagang tatapangan mo ang sarili mo na aksyonan siya, darating siya sa'yo, magmamanifest sa buhay mo. Okay? So ngayon pa lang, maging matapang, maging disiplinado, at talagang lumaban ka, makakamit mo yung outcome na gusto mo. Okay? Importante yan. In the area of what you need, meron kang the Fool card. Ang kailangan mo daw dito, Gemini, ay sumugal sa buhay. No? Kung talagang gusto mo magkaroon ng growth at pagbabago, huwag mong unahin yung takot. Huwag mong unahin yung mga negative na baka ganito mangyari, baka ganun mangyari. No, no, no. Isipin mo na kaya ko to, magagawa ko to. Ano bang mali sa pagsubok? Ano ba yung mali sa pag-try? If I want to have better things, if I want to have bigger blessings, kailangan handa rin akong sumugal doon. Handa akong tumulay. Kasi kung komportable ka na sa comfort zone mo, sa safety net mo, paano ka mag-grow, di ba? Paano mo mahanap yung para sa'yo talaga at yung potential mo?
So, sabi dito, mas maging matapa ka ngayon na sumubok ng mga bagong bagay, mag-apply kahit hindi ka sure, or magtanong kahit parang feeling mo maliit yung tanong mo o walang kwenta, pero sabi mo, hindi, itatanong ko na to para sigurado ako. Kaya, um, takot kang humakbang o sumugal, pero iniisip mo, baka ito na yung chance ko para Six of Cups, makaalis na sa lumang buhay ko, no? Sabi dito, makakalarga ka lang from all the hardship from the past kung ready ka lang tumulay sa mga pagbabago. Kung baga, bigyan mo daw ang sarili mo ng pagkakataon na makalayo or magbagong buhay or mabago yung kwento ng buhay mo. Okay? So, sabi dito, if you really want to your life to evolve or to change, dapat ready kang tumulay at ready kang gumawa ng mga bagong bagay na hindi mo pa nasusubukan. Sabi nga nila, if you want new things, you have to try new things, di ba? So, yun yung mga bagay na kailangan mo isipin this time, Gemini. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the King of Swords. Yes, this time around, kailangan talaga ikaw ay palaban. You need to make a choice. You need to make a decision. Narinig ko, kailangan mo daw kumilos, kailangan mo na daw humakbang, kailangan mo na daw buo sa isip mo yung plano at yung aksyon at walang urungan to. This is all about you. Both cards are telling you na kailangan meron tayong paninindigan this time pagdating sa ating mga choices. Okay? You're making a choice, you're making a move, ituloy mo yan, idiretso mo yan. Alam ko na along the way baka isipin mo, teka, kaya ko ba to? Magagawa ko ba talaga to? Baka hindi naman. Kapag inalis mo yung mga pagdududa mo sa sarili mo, tatapang ka eh. At talagang maaabot mo yung tagumpay sa taas. Yes, maaring maraming tao ang question sa'yo or maging obstacles mo. Pero kung sigurado ka sa pinaglalaban mo, kayang-kaya mo yung ipanalo hanggang dulo. Kaya ngayon pa lang, Gemini, tinatanong na kita, ano ba tong mga bagay na gusto mo ipanalo? Ito ba'y handa mong panindigan or uurong ka porque nagkaroon lang ng maliit na problema, urong na agad? Or pag napagod, uwi na agad, suko na agad? You need to be decisive. You need to be brave and strong enough para ilaban ng isang bagay. Hindi puro salita lang, hindi puro pangarap lang, may aksyon. At yung aksyon na yan, dire-diretso. Okay? The King of Swords. The Four of Pentacles. Yes, ready ka na bang gumalaw at wag nang alam mo yun, yung sobrang higpit ng hawak mo sa buhay mo na ayaw mo nang kumilos kasi takot kang magbago ang lahat. Pero now, if you could just let loose, no? Talagang hahayaan mong gawin yung mga bagay na kinakailangan from you para magkaroon ng growth. Nakita ko dito yung pagluwag sa damdamin, pagluwag sa sarili na, okay, siguro nga, time na for me to take action, time na for me to make a stand and wag nang playing safe pa and talagang sumubok naman this time. Sabi dito, kung talagang hindi ka kikilos, walang mangyayari. Kung hindi ka mag-try, walang pagbabago, di ba? So, kung talagang gusto mong umasenso at umabante, panahon na to para luwagan ang sarili at lumaban this time. Okay? Especially in your near future, meron po kayong the Eight of Swords. Sabi dito, in the near future, baka bumalik ka na naman sa mga kinakatakot mo. Baka isipin mo na naman na, ay baka sinuwerte lang ako, ay ang hirap-hirap naman ito, ay baka ako anong sabihin. Alam mo, sabi dito, huwag kang magpadala sa pressure ng iba. Huwag kang magpadala sa opinion nila at huwag mo laging ikumpara ang sarili mo sa ginagawa nila. Okay? Doon ka minsan nararatel, doon ka minsan feeling mo stuck ka eh. Kasi pag pinapanood mo yung ginagawa ng iba, iniisip mo, ay buti pa sila, ang dali-dali lang sa kanila. Pero actually, hindi mamadali yung ginagawa nila eh. Akala mo lang madali. Kasi on eye level ka lang nakatingin eh. Pero hindi mo rin nakikita kung paano nila pinaghihirapan yung kanila. Siguro hindi lang halata, pero for sure pinaghirapan yun. Kaya ikaw, isipin mo rin na, okay, siguro nga meron din patutunguhan yung akin. Ayoko nang i-compare ang sarili ko para hindi ako nahukulong sa mga frustrations ko. Ngayon, sabi dito Gemini, focus on yourself. Focus on your self-growth and self-success. Kasi kung lahi kang titingin sa iba, lahi kang ikukumpara mo yung success nila sa success mo, lalo ka na-frustrate, lalo kang naiirita.
At doon nag-uugat yung confusion. Kapag confused ka, lalo kang hindi makapag-decide, hindi makapag-isip ng tama. Kaya sabi dito, learn to enjoy your life. Learn to have fun on your journey. Ipagbunyi mo lahat ng mga tagumpay mo. Pasalamatan mo si God sa mga natatamasa mo, maliit man o malaki. Kasi kapag ganun daw, na-appreciate mo yung meron ka eh. Na-appreciate mo yung buhay mo eh. Kaya importante dito na we look to ourselves and we make sure na kung ano man yung ginagawa natin ay sa ikakabuti natin. At huwag tayo masyadong mainip, especially sa mga gusto nating makuha. Okay? Kasi kaya mo naman yan. Eight of Swords, the Fool card. Yes. Sabi dito, huwag kang matakot humakbang. Huwag kang matakot mag-try ng mga bagong bagay kahit pa hindi ito familiar sa'yo or hindi mo pa siya nagagawa before. The only way forward is to face the unknown and to try something new. Doon mo talaga matetest kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Kaya huwag ka nang magpakulong pa sa mga limitado mong iniisip. Laban sugod, napakalawak ng mundo, napakalawak ng pwede mong gawin. Huwag mong limitahan ang sarili mo. Kayang-kaya mo yan. Okay? So in the area of your challenges for the week, meron kang self-sabotage and break the chains. Yes, yes, yes. Putulin mo yung kadena ng mga self-sabotage mindset mo. Siguro minsan, kapag meron kang gagawin, iniisip mo na, ay, wag na lang uwi na ako, hindi ako magaling, hindi ako mahusay. Ay, sa iba mo na lang po ibigay, nakakahiya, baka mapahiya lang ako. So, ikaw mismo, sumasabotahe ka sa sarili mong tagumpay. Wala pa man nangyayari, iniisip mo agad yung pangit at minamaliit mo ang sarili mo. Meron kang mga dapat putulin sa life mo na mali. So, simulan mo yan sa pagko-correct mo sa iyong sarili. Dapat you believe in your abilities, wag puro nega ang unahin. Try mo lang, subukan mo lang, and think positive. Kung kaya mong isipin yung nega, kaya mo din isipin yung positibo. 'Di ba? Very important yan. In your challenge for the week, meron ka pong the Hierophant. Sabi dito, I don't know why, ramdam na ramdam ko na kailangan mong kumawala sa isang sistema o sa isang tradisyonal na paraan na parang feeling mo, teka, hindi ako nag-grow dito. Lalo akong nakukulong, lalo akong nabuburo, lalo akong hindi makapag-isip. Kasi parang lahat dinidikta na lang, lahat na lang inuutos, lahat na lang sinasabi, tapos ang ending, sunod lang ako ng sunod, na parang wala akong laya, para akong robot, para akong ginagawa ko lang yung sinasabi nila na parang parrot na ako. So now, ramdam ko dito yung parang at some point, meron kang rebellious tendency this time na gusto mong kumawala sa sistema, gusto mong sundin naman yung puso mo, gusto mong sundin yung nasa loob mo na hindi mo kailangan ng approval nila. Parang ganon. So now, kitang-kita ko dito yung pag flip-flop mo or pabalik-balik mo sa, teka, susundin ko ba to? O gagawa ko ng sarili kong plano? Susunod ba ako sa palatuntunan nila or sa palatuntunan? Sa kanilang um, uh, vision o gagawa ko ng sarili kong diskarte? So now is really a very different time for you. Are you gonna break free from the chain or susunod ka sa agos? Okay, very important na solusyon yan at pagmuni-munihan mo this time. Okay? Hierophant is being clarified by the Page of Pentacles. Sabi dito, pag-aralan mo daw. Pag-aralan mo mabuti yung kinakaharap mo so that you will actually know kung panahon na ba para bumitaw sa kanilang traditional na paraan at gagawa na ako ng bago kong diskarte or pag ba inaral ko to, teka, para applicable pala yung traditional na paraan nila. So, nasa pag-aaral mo to eh. What will work for you? Ang pagsunod sa kanilang paraan or ito-tweak ko to, babaguhin ko, i-upgrade ko the way I wanted it to be. Ganyan. So, sabi dito, binibigyan ka ng laya, Gemini, na timbangin muna. Alamin mo kung ano yung papabor sa'yo at kung ano yung swak doon sa kinakailangan ng inaalagaan mo ngayon. Okay? Pero, nonetheless, and the bottom line of all of this, kaya po yung tinatawag na mag-commit. No? Mag-commit ka sa bagay na ito para makita mo talaga yung magandang bunga. Kasi kahit anong paraan mo dyan, traditional man or makabago, for as long as committed ka, meron pa rin magandang outcome na lalabas dyan. Okay? So, good for you. Kumbaga, win-win solution to or win-win outcome to for you. In your fortune, meron kang infinite abundance. I-claim mo to. Ilagay mo sa baba, abundance is pouring into my life. Claim this and it will be yours.
You also have wandering path, enjoy the journey. Yes, i-enjoy mo lang yung ginagawa mo. Huwag mo masyadong i-overthink, huwag mo masyadong i-overanalyze, huwag mong kadibdibin, no? Huwag mong pangunahan yung sitwasyon. Every day, do your best. Enjoy every moment para naman maparelax ka at ma-enjoy mo yung nangyayari. Okay? Especially here, in your fortune area, you have the chariot card. Yes, talagang panahon na para sa'yo ay umabante ka. Okay? Some of you are really traveling to a different place, to a different job location, to a different career path. Pwede din, baka nag-iiba ka na ngayon ng linya ng trabaho, o kaya talagang lilipat ka ng bansa or lugar. Sabi dito, you are so ready. Handa ka ng tahakin ng landas na ito. At maaring yan yung bagay na nagpapatakot sa'yo. Siguro iniisip mo, kaya ko na ba talaga? Ipapush ko ba talaga to? Ready na ba ako? I'm hearing yes, ready ka na. And the universe is supporting you this time. So, nasa kamay mo, Gemini, ang manibela. Aabante ka ba o uurong? Sabi dito, laksan ang loob mo dahil napakagandang journey ito forward, it will lead you to a very successful outcome. Yan po ay isang malaking indikasyon pag lumalabas si Chariot card, a successful journey or a successful transition is happening for you. Kumbaga, wala nang atrasan to. Laban, larga, maganda tong journey na ito for you. Okay? Chariot card, Two of Wands. Yes, ready ka nang kumawala sa nakasanayan mong comfort zone. Kung dati nakatingin ka lang sa malayo, sabi mo, ay, maganda kaya doon? Ay, okay kayang gawin ko yan? Ay, parang pwede sa akin yun ah. Pero noon, takot ka pa, nakatago ka pa sa comfort zone mo. Pero dito, pinapayuhan ka talaga, Gemini, to really plan ahead. Dapat crystal clear sa'yo yung intention ng transition. Dapat malinaw sa isip at puso mo yung halaga ng move na ito. Kasi kung hindi, baka mamaya pabayaan mo yan. Kaya importante malinaw sa isip yung pinaglalaban para sulit naman yung pagsugal. Okay? Kaya sabi dito, get out of your comfort zone. Marami ka pang pwedeng abutin. I-journey forward mo to and you will come out of this situation na much better pa than before. Okay? So, wag mo takot sumugal or sumubok sa bagong buhay. Kayang-kaya mo yan. Okay? Claim mo to para sa'yo to. In your divine messages, meron po kayong a win-win outcome is forecast. Yes, kakasabi ko lang kanina, talagang panalo ka dito. A win-win outcome sa pagpili mo na yan. Kayang-kaya mo ito. You also have you and your loved ones are safe. Wow. Great confirmation po ito, Gemini. Ikaw at saka loved ones mo are safe today, this whole week. Congrats po. In your divine messages, meron ka pong the Two of Swords. Sabi dito, Gemini, na yung spirit guides ay huwag mong masyadong protektahan ng puso mo, especially pagdating sa mga desisyon. No? Alam ko medyo parang ironic to sabihin, pero kaka-protect mo daw sa sarili mo, lalo kang nahihirapan. Imbes na mag-try ka lang, sumubok ka lang, bigyan mo ng chance sa buhay mo yung isang bagay o sa isang tao, lalo mong kinukulong ang sarili mo na, ay, wag na lang, ayoko mag-decide, ayoko mag-isip, ayoko umaksyon. Kaya ka nabuburo. Kaya parang feeling mo, teka, bakit parang hindi ako masaya? Bakit parang alungkot-lungkot ko dito? Bakit parang wala nagbabago? Kaya nga pinapayuhan ka to break the chains. Meron kang mga pagkakamali sa sarili mo na dapat mong baguhin, na dapat mong itama. Para pag nag-improve ka, kayang-kaya mo nang kunin at harapin yung mga potensyal para sa'yo. Doon may growth, doon may success. Kaya sabi dito, kapag meron kang dapat aksyonan na issue na dapat mong pagnilay-nilayan, sit down, pag-usapan na harapin mo. Hindi pwedeng iiwasan. You need to face every decision na kailangan mong harapin. Okay? Two of Swords. The Moon card. Yes, sabi dito, kung marami kang tanong, marami kang kaguluhan sa isip or mga unclear mga bagay na parang muddled or napakalabo pa sobra, sabi ng yung spirit guides, you really need to face it. Paano to lilinaw kung hindi mo daw talaga haharapin? Huwag mo laging isipin na wala ka ng choice. Huwag mo laging isipin na wala na ako magagawa. Ito na lang yun eh. No. Meron kang magagawa, meron kang mapipili, at meron kang paraan para makabawi or makaahon. Huwag mo laging isiping, wala na ako magagawa. Meron. You just need to open yourself for the possibility. No? Buksan din ang isip, buksan ang mata, buksan ang damdamin para sa mga potensyal na pwede mo yakapin. Merong paraan, meron kang choice. At yung choice na yon, ibabangon mo ang sarili mo. Okay? Good for you.
Outcome ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have marriage. Wow, meron daw pong marriage taking shape or getting a good look sa buhay mo this time. Maaring marriage ng parents o marriage mo mismo o ng mga anak mo. Nakita ko dito that you need to really focus on that. Okay? You have nest, an emotionally secure, loving family is important for you. Yes, talagang pamilyang sinusuportahan ka or mga taong tinuturing mong pamilya, sila talaga yung gabay mo at lakas mo sa mga ginagawa mo this time. Kaya importante, Gemini, ay buuin mo yung pundasyon ng matibay na pamilya sa'yo. Kung ang pamilya mong tinuturing ay kaibigan, dapat pagyamanin mo yung relasyon ninyo kasi siya yung pamilya mo. Kung ang pamilya mo ngayon ay family mo talaga, parents mo, mga anak mo, then nurture that love. Kasi sila talaga yung para sa'yo. O kaya kung ang family mo ay yung asawa mo ngayon saka mga anak ninyo, and then that is your family worth protecting or worth having, di ba? So, make sure na you have this family essence sa buhay mo this time. Okay? You also have coins. Money will be coming to you. Wow, i-claim mo to. Napakaganda. Money is coming to me. Claim this, it will be yours. You also have kite, a vacation, yes. Kung kailangan mo magbakasyon, panandalian, para makabitaw sa lahat ng bigat at problema, go push. Pero babalik ka pa rin para asikasuhin siya. Bawal takbuhan ng problema. Kailangan lang magpahinga, pero babalik ka pa din. Okay? Ang outcome ni Gemini for Feb 23 to 28, you have Temperance card. Beautiful, beautiful, beautiful. Alam mo, sabi dito, divine timing is at play. Kung iniisip mo na lahat ng pagod mo, lahat ng kayod mo, lahat ng pagkilos mo ay walang pinapatunguhan, no. Meron, meron, meron. Yung tiyaga mo, yung sipag mo, yung determinasyon mo na tapusin yung isang bagay, magagawa yan. Archangel Michael is here, giving you the assurance that everything will be fine. Everything will be okay. Kaya kailangan mo manalig sa action mo. Huwag kang mag-shortcut, huwag kang magpaligoy-ligoy. Daanan mo yung proseso, everything will be fine. Kahit mahirap yan, kahit maraming kailangang asikasuhin, kapag pinakita mo kay universe, kay God, sa mga spiritual and angel guides mo na handa kang ibigay yung kinakailangan na effort, reregaluhan ka niyan eh. Kasi they are seeing your seriousness sa iyong mga ginagawa. Sabi dito, well, sabi ko nga sa inyo kanina, be playful, di ba? Maging maparaan, madiskarte, imaginative, para habang ginagawa mo to, hindi ka ma-burnout, hindi ka mapagod masyado or maupos, gawin mo lang yung sapat, gawin mo lang yung kaya mo, and then wag mo nang kontrolin yung narrative, wag mo nang kontrolin yung sitwasyon. Let it flow, let it go, let it happen the way God wants it to be for you. At kapag mataas yung tiwala mo kay God, sa yung spirit guides and angel guides, mapapanatag ka eh. Mawawala lahat ng takot na to at saka mga alalahanin na ito. So, manalig, kumapit, na ang lahat ng iyong pinaghihirapan ay magkakaroon ng magandang bunga. Okay? Clarify natin. The Three of Wands. Yes, meron kang hinihintay na sobrang tiyaga mo. Hinihintay mo ng sobrang tagal. Many times ka nang gustong sumuko. Many times ka nang nagtatanong sa sarili mo kung kaya ko pa ba? Ipupush ko pa ba to? Pero sabi dito, yes, something that you worked hard for at matyaga at matibay mong inasam ang darating. Congrats po kung ano man yung hinihintay mo, kung ano man tong ina-anticipate mo na mapasakamay mo, heto na siya. At lulusaw to sa lahat ng mga takot, alinlangan, duda, overthinking, overanalyzing. It's happening. Meron ka nang mapanghahawakan na bagay mula sa mga pinaghihirapan and you are now set forward to expansion, growth, and new level. Kaya ngayon pa lang, Gemini, wag matakot kumilos. Wag matakot magtiyaga sa isang bagay dahil darating din yung bungang gusto mo sa kanya. Okay? Napakaganda nito. Good luck and congrats po in advance sa mga hinihintay na darating dahil pinaghirapan, pinagsumikapan mo. Deserve mo yan. Okay? So Gemini, ito po ang inyong Feb 23 to 28. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Gemini today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.